nagwawala, naglulupasay, desperado na. Itong mga diluan, syempre, nandiyan po si Leila de Lima, Franz Castro, na sila naman ang tunay na ma-convicted dahil sa kanilang paratang kay Vice President Sara na di umano'y nilustay ang 125 million. At ngayon, gigil na gigil sila at gusto nilang gawin ang lahat para po ma-impeach itong si Vice President Sara. At ang kanilang mga argumento dahil daw po sa confidential fund. At pag-uusapan po natin confidential fund, kay BP Sara liquidated, pero mayroon daw pong unliquidated pala na pondo ng confidential itong si Leila de Lima noong 2025. At yan po ang ibinulgar ni Senator Marcolita sa kanilang programa na Saganang Mamayan. Nako po, no? Ito yung mga ignorante na kunwari ay malinis, no? Pero tingnan nyo ha, sa issue ng bicameral report, sa issue po ng PhilHealth, sa issue po ng pagbenta ng ginto at talamak na pamumudmud ng ayuda at corruption, insertion sa pondo ng House of Representatives, abay tahimik po yung mga taong kagaya ni Leila de Lima, Franz Castro, Raul Manuel, and Risa Ontiveros na gusto daw po nila na dapat magkaroon ng accountability, magkaroon ng transparency sa bawat paggastos ng pera ng taong bayan. Kapag yan ay hindi pabor sa kanila. Pero kapag pumapabor sa kanila, kagaya nitong pinamumudmod sa kanila ni Martin Romualdez, ang kanilang MOOA, na hindi kailangan yung official na resibo, kundi liquidation by certification lamang. Ako, maalala ko talaga dito, mga kababayan po natin, itong si Ping Lacson. Anyway, no, wag na po nating patagalin at panoorin natin itong expose ni Senator Marcolita. Let's go. Oh, yung mga tahol na tahol dyan, ha? Saglit lang, mukhang hibata yung ating naipindot, ha? Yung mga tahol na tahol. Sino kayang tumatahol na yan? Dito muna tayo, Congressman Marcolita or Senator Marcolita. Tama ba itong napindot natin? Million confidential fund ng DOJ walang disbursement vouchers. Paano mo i-dili mo yan? 2015 annual audit. Annual audit report. COA na yan, Kong. COA. Si dating senador at DOJ Secretary Leila de Lima. Nako, Leila de Lima. Sigurado sasabog na naman ito sa galit sa expose, no, ni Senator Marcolita. Sige, panoorin pa po natin, mga kababayan. Ito po ha, luma na itong ano na ito, no, 2025 pa, ang sinasabing unliquidated confidential fund ni Leila de Lima. Pero balikan po natin kung anong nangyari dito. Total, mas nakakaalam itong si Senator Marcolita. Hindi pa sa senador, naging Justice Secretary siya. Noong 2015, di ba? Pero nung i-audit ng COA, 2015, annual audit, COA, 91.8 million confidential fund ng DOJ walang disbursement vouchers. Nako, ang laki ha. 91 million mahigit, mga kababayan. 120 million unliquidated cash advance ng confidential funds. Ang laki. Leila de Lima, na-restore ba na ba yan? Liquidated pa to. Samantalang iba, may pirma nga, may piatos nga lang sapagkat kinocover. Pero ito wala eh. Walang resibo. Yun ang mas mabigat. Pero 120 million yung walang resibo. 120 million po, mga kababayan, walang resibo. Leila de Lima naman. Advance eh. Cash advance. Kaya nga, pinoint out ng COA na may problema kasi unliquidated cash advance. 120 million. Yun naman confidential funds na walang disbursement vouchers, 91.8 million. O, ano sasabihin mo dyan? Selected eh. COA na yan, Kong. COA. Madali, pupunta kayo sa COA. Pwede namin makita po yung 2015 ano po ng Department of Justice. So, ang gusto lamang nilang suriin, gusto lang nilang puntiryahin, yung gusto lang sirain. Nako. Kaya galit na galit sila dito, yung mga dilawan kay Senator Marcolita nung nakaraang eleksyon, no? Kung ano-ano mga black propagandas at paninira yung kanilang binabato. Kasi tingnan mo naman kasi, no? Yung mga expose nitong si Senator Marcolita, lalo na po kay Leila de Lima. Kasi imagine mo yung kanilang sinisintruan lang si BP Sara. Yung 400 other offices, libre na. Paano ka makakagawa ng isang panukalang batas? Kung hindi po talaga kayo namumulitika at inuusig nyo lang ang opisina ng Pangalawang Pangulo, bakit yung natitirang halos 400 na opisina na meron ding ganyang tipo ng pondo at nabigyan din sila ng notice ng COA, pinagpapaliwanag din sila, bakit yung 400 offices wala po kayong tinawag? Iyon, kayo nga sinasabi po, mga kababayan po natin ni Senator Marcolita, no?
bakit si BP Sara lang po yung kanilang sinisentruhan? Bakit, no, yung mga ibang offices na may confidential fund, hindi po nila iniimbestigahan? Kaya ikaw, Laila de Lima, tahol ka ng tahol, alam mo, may sagot sa'yo dyan, itong si dating commissioner ng COMELEC. Nako, no? Kasi tahol ng tahol daw po kayo, pero lumalabas na kayo din pala ay may mga isyo, no? Nang pinag-uusapan ay pera ng taong bayan na hindi na-liquidate. Mga kababayan, so ito yung banat ni Attorney Rowena Guanzon sa inyo. Si Franz Castro, Raul Manuel Arembrosa, si Ortiga, si Chihuahua, no, sila Abante. Pero in fairness kay Abante, mukhang naglaylo si Abante sa pagdinig ng House of Representatives kahapon, no? Tama, no? At humingi daw po siya ng kapatawaran sa mga vloggers. In fairness kay Abante. Wala sabi nga ni Dan Fernandez, ano daw sila, kaswalty sa nangyaring eleksyon dahil po sa mga pagdinig sa House of Representatives. Kaya ito para sa inyo, dog food. Yung mga taol na taol dyan, ha? Dog food muna. Mahal to. Laila de Lima. Dog food daw muna kayo. Mahal daw po to. I already said that before. That impeachment is not going to work. No. Bakit nyo pa i-impeach si BP Sara? Sabi ko. Sa kadami-dami ng trabaho nyo, kayong mga senador at congressman, lalo na yung mga congressman, kadami-dami ng problema ng bayan, unahin nyo pa talaga ang pagpapatalsik sa Vice President. Agoy. Totoo yun, mga kabayan. Alam nyo, no? Sa dami-dami ng problema, unahin yung pag-impeach kay BP Sara. Kasi yan ang tinatrabaho nila. Ma'am Rowena Guanzon, no? Yan ang tinatrabaho nila is kung paano nila ma-impeach si BP Sara. At syempre, ang gusto nila dyan, sila yung makikinabang. Kung magtatrabaho sila, taong bayan yung makikinabang. Dito sa impeachment ni BP Sara, sila yung makikinabang. At ang kawawa na naman ay ang mga Juan de la Cruz na todo trabaho para sahuran ang mga PI na mga kongresista na ito, nagigil na ma-impeach si BP Sara. At ang ilang mga senador dyan, sila, di ba? Yan ang kanilang tinatrabaho kasi sila yung makikinabang. Sige, mention rin na natin, no? Yung nangangarap na maging presidente na si Risa Hontiveros at ang gustong maging vice president, no? Na itong sila Lacson, sila Soto, no? Si Chis Escudero, I don't know kasi mukhang naiba po yung ihip ng hangin ngayon at mukhang lumalabas na anti-impeachment itong si Chis Escudero dahil siguro sa gusto niyang alagaan ang kanyang pagiging Senate President. Pero si Risa Hontiveros, of course, yung mga dilawan, si Laila de Lima, kasi baka makulong yan. Si Franz Castro, Raul Manuel, Arlene Rosas, si Tambi, yung mga yan, no? Gusto nila ma-impeach si BP Sara dahil yung mga yan makikinabang yan sila. And I think si Marcos Jr. kahit ma-impeach si BP Sara, wala na rin itong pakinabang kasi limtak naman na ito no? Kahit pa impeach si BP Sara, wala naman ang chance na makabalik pa itong mga Marcos sa Malacanang. Si may kinabang dyan, yung nangangarap na maging presidente na si Tambe. O itong mga dilawan, sila po yung makikinabang dyan. So, bakit nga naman talaga ito pa ang kanilang tinatrabaho yung impeachment na hindi naman makikinabang ang taong bayan? Tingnan nyo ngayon, ang Pilipinas po ay tumaas na naman ang mga nawawalan ng trabaho. Katumbas yan ng mahigit na 2 milyon o mahigit 4% ng kabuang population po natin, mga kabayan. Tapos, napabilang po tayo sa most dangerous country. Hanapin natin, no? May nakita tayo dyan, no? Ito yung mga dapat tinatrabaho nila. Di ba, may bago silang bulldog, no? Na inassign, may attack dog sila na inassign. I think ito yung dapat nilang trabahuin, no, mga kababayan po natin. Ipatrabaho nila sa kanilang bulldog. Ayan, tingnan nyo. Ito yung dapat nila unahin. Hindi yung mga impeachment ni BP Sara. Ayan, the Philippines is now, no, isa sa pinaka hindi safe
para sa mga turista. So, ayan, sino yung dapat sisihin ito? Si Bongbong. Dahil hindi niya in-implement ang peace and order sa ating bansa. Anong inatupag? Ipakulong si PRRD sa ICC, ipakulong, kasuhan, yung mga nagsasalita, nagkikriticize, tapos i-impeach si VP Sara. Di ba? So, tama po si Ma'am Rowena Guanzon na dapat magtrabaho sila. Napakaraming problema po ng ating bansa. Sinabi ko na yan noon pa. Ano naman pala ang ebidensya nyo? COA? Nakita ko yung testimony ng COA auditor sa house. Nakita ko sa video Anong sinabi niya? Sinabi ba niya may final na disallowance? Wala. Sinabi, Wala po, wala. Ang mga congressman lang doon sa committee na yon ang interpret na yung amount of money na yon, 125 million na liquidated by VP Sara, the office of VP Sara, is an illegal disbursement and therefore a betrayal of public trust. Ang layo naman. Ang dami nyo naman dyan Pahingi nga ubas dyan. Tama, ang dami naman nila dyan at ang dami ngayon siya ng gobyerno na mayroong confidential fund. Kaya kayo makinig kayo kay Attorney Rowena Guanzon. Huwag kayo ng tahol, baka bigyan niya kayo ng dog food. Ayan. Yung mga tahol ng tahol dyan dog food muna. Ayan, dog food muna kayo. Speaking of tahol ng tahol, mga kababayan po natin, of course, no? Sinabi niya. With respect to... Ito, isa sa mga tagapagtahol ng Malacanang, mga kababayan, ay walang iba, kundi itong si Ann-Claire Castro. So, nagbabanata na po sila ngayon, binabangga na ng mga makakaliwa, no? Yung kanilang amo, yung mga nasa likod po ng mga paninira, propagandas kay Vice President Sara, na mga nagkukunwari dahil dinadamay na sila. Sinabi po ng mga kaliwa na baka daw po pinoproteksyonan ni Marcos Jr. at ayaw po matuloy ang impeachment dahil siya din daw po may pinoproteksyonan na 4.5 trillion na confidential fund. Kaya galit na galit po itong si Ann-Claire Castro, mga kababayan. Ito, panoorin nyo to. Reaction niya. Sinabi niya. We give respect to Representative Manuel. And we hope that he will also give respect to the President by not making and creating such kind of intrigues. Ganun talaga, no? Damay-damay lang. Wala Unfair naman kasi talaga, hindi naman katanggap-tanggap na yung 125 million na confidential fund, iimbestigahan nyo. Pero yung 4.5 billion ni Bongbong na confidential fund, hindi iimbestigahan. So, kaya dahil desperado na, itong si Raul Manuel, no, desperado na kailangan niya ng i-call out, itong si Bongbong, kailangan niya i-call out itong confidential fund ni Bongbong Marcos para lang i-push, no, itong impeachment trial ni VP Sara. So, kaya ngayon, dinadami na nila. Kumbaga, pinipressure nila yung Malacanang, no, na talagang gawin ang lahat ng paraan para i-impeach si Vice President Sara. Pero, yun nga, ang sabi ni Amy Marcos, no, mga kababayan po natin, baka nga daw, no, sa tansya niya, yung Malacanang mismo ay takot, no, na ipa-impeach itong si VP Sara, takot na ituloy itong impeachment ni VP Sara, kasi nga po, ramdam nila na mapapahiya lang sila. So, ganito na rin kadesperado itong mga dilawan, mga kababayan. No, naghihikayat na sila ngayon na mag-idsa na daw ulit sila, mag-rally sila para ipa-impeach itong si Vice President Sara. Naalala niyo po ba, noong nag-rally po ang Iglesia ni Cristo, nag-rally din, no, itong mga kaliwa, mga aktivista, komunista, no, progressive groups, para manawagan na i-impeach si VP Sara at ipi-pressure ang House of Representatives. So,
Ngayon, ang gusto nilang pipressurein ay ang Senado na naman. Kaya nanawagan sila, no? May hashtag sila na impeach Sara, sasama ako sa EDSA, go! Pero panawagan ko lang sa inyo ha, kung kayo po ay magrarally sa EDSA, yung mga hinakot nyo, maawa naman po kayo, no? Bigyan nyo naman ng tubig, pakainin nyo naman po, bigay nyo naman po yung pamasahe nila, at labis sa tanan, no? Bayaran nyo naman po sila kung magkano ang inyong usapan, no? Hindi pwede na rally-rally lang, no? Tapos walang bayad, no? Tapos rally bayad agad para hindi kayo mabubulgar at mabibisto sa inyong ginagawang gimmick at drama para lang i-impeach itong si VP Sara. Ganyan na po sila kadesperado. Sabi na Amy Marcos, wala na. Tanggapin nyo nga lang, natalo na kayo. Go! Mag-insa kayo at manonood na lang kami. Yan lang po. Maraming salamat. At syempre, kung kayo po ay pabor sa ating mga komento at opinion or hindi man, of course, welcome po kayo na mag-comment dyan sa ating comment section. Tandaan nyo, yung bawat opinion nyo ay sariling opinion nyo yan. Kaya sa inyo yan. Okay, salamat. Bye-bye mga kabayan.